Mayang gabi kayong tanan kay sunan aliano sa kita karon sa tuwang sa limanag ang atong gitawag o pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. O ang ato ang pamalandungan mao ang Ebanghelyo gikan ni San Mateo kapitulo 2 versikulo 13 ngadto sa 15 o unya versikulo 19 ngadto sa 23. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Bayaw ikaw o Ginoo. Sa diha nga nanglakaw na ang mga dumudoong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Hesus pinaagi og damgo o niya miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan sa pangagyo kamo ngadto sa Ehipto. Pabilin dito hangtod nga papaulion ko kamo, kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose o gidala niya ang bata ug ang inahan ug niadtong gabiuna mikagyo sila sa Ehipto o nagpabilin sila dito hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Hesus kang Jose dito sa Ehipto pinaagi o usa ka danggo o niya miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel. Kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata. Busa mibangon si Jose o gidala niya ang bata o ang inahan o namauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pagkadungog niya na si Archilao maunay nagali sa Judea puli kang Herodes na iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo dito. Unya gipahimangnuan na usab siya pinaagi sa kadamgo ug busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea o mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlan og Nazaret. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta, siya pagkatawgon nga Nazaretnon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kung ikaw o Kristo. Mga kaigsunan, ato karon nga gisaulog ang gitawag o Santos nga Banay Sagrada Pamilya Jose Maria o Jesus Maria o Jose. So, sa dili pagkamuhatag sa tuwang pamalandong mahitungod sa kapistahan sa Sagrada Pamilya, tuguti ko ninyong tanan pag-greet sa maayong Pasko kaninyong tanan, no? Bago na tamihan, nagsaulog sa Pasko, so itong 25. So, maginaon ko ang maayo ang dagan sa itong pagsaulog sa pagkatao sa ato ang Ginoo nga mao si Kristo. O kusasad sa akong panginaot nga unta nga niini atong pagsaulog sa Pasko na kanunay ang kadasig ang labinas sa pagpuyo sa kinabuhi, sa mensahe, sa paglaom, labi na mao ni usab ang mensahe sa Jubilee Year 2025 na hapit na matapos. Mao ni nga maghinaot ko, mayong Pasko, and then ayaw ninyong kalimti nga sa ato ang pagsaulog sa mga misa ni Galileo. So, daghang kaitag na pamalandungan, unsay ang ayan na tumuhaton sa Pasko, di ba?
nag-inspire sa ato ang mga dagko ng mga pangitabo, mga kalamidad, corruption sa gobyerno, apan dili nato nihimuon nga rason na dili na lang punta makasaulog sa Pasko. Pabitaw na ang uban, anang dili kayo bungga pagsaulog sa Pasko tungkol sa mga kalamidad, di ba? Pero ang pagsaulog sa Pasko, dili man lang po diha sa party. Dili man lang po diha po sa pagdawat o gasa. Apan ang pagpapuyot biyagin sa bata na Jesus sa ato ang kasing-kasing. Di ba? Merry Christmas! Kainyo, tanan, advance Happy New Year. So, karon nga Domingo mao ang selebridad, ang kapistahan sa Sagrada Pamilya. Jesus, Maria, Jose. Kung atong tanawon, bisan sa pagkatao sa bata na Jesus, iyang gigamit ang pamilya. Misulod siya sa pamilya. Diha siya nagpakatao sulod sa pamilya. Sa ato pa, simple kaayo nga ato ang mapamanandungan na importante yan ang pamilya sa kinabuhi sa tao. Kabisan ang Ginoo mao sa ato pa pagsunod ni Kristo sa pamilya, iyang gihimo nga balaan, sagrada ang pamilya. So, mao na karon di ba nagsaulog na sa sagrada pamilya? That's because of Jesus. And then, kung ato sa natanawon, si Kristo sa pagkahimugso niya, gikan sa iyang pagkabata, gikan sa pagkahimugso niya sa dito sa pasungan, and then pinaaging anghel nga naay nag-interest niya nga usa ka hari nga si Herodes kay gusto patyon siya. Kinsa man ang nanalipod sa bata na Jesus? Ang iya nga pamilya. Kinsa may nagdala niya ngadto sa Ehipto? Si Jose ug si Maria. Unsa may katuyuan nganong niya gipaadto sila sa Ehipto? Aron kapanalipdan siya ang pamilya. Yan ito sa kayo sa tanan, taking it symbolically. Kinsa may kuyog ni Kristo sa bata pa siya aron walay makahilabot kaniya. Diba? Panaw, kuyog sa pamilya. Panuno ngadto sa Ehipto. Bisan gani ang pagbalik, matod pa sa itong Ebanghelyo, wa man mo laho si Jose nga ito kay nahadlo ni Archelaus nga may puli kay Herodes dito sa Galilea, dito sa Nazareth. Kung sa may una-una ni Jose, nga nung dito man niya sa unaos, kay nahadlog sa Archelaus, kay mas maldito si Archelaus, basin o niya o dahil may tabo sa bata. Kaya sa may nagpanalipod, ang pamilya. Sa ato ba, ang Pasko nagbalaan sa pamilya. And then, ang kinabuhi ni Kristo kanang giingon ang gitawag o pagka-infancy na natin, mawapan yun natin. Pero, di ba, atong mabasa na ang bata kay Jesus nagtubo nilang lamang sa lawas kundi usap sa kinaadman. Kinsa may nagmatuto o ngano nagtubo si Jesus sa lawas o sa ang pamilya, si Jose o si Maria. Sa ato pa, ang pamilya kinahanglan ato agayon nga atiman.
Let us always preserve the sacredness of our family. Let us always, what we call this, establish relationships in our family. So, kay bawsat na emerging culture, mga panghitabo karon sa atuang at tagsa-tagsa ka mga matawag na to sa atong nasod gani to daghang kaayo ang mga panghitabo mitumaw na kung atong tan-awon makaguba sa pamilya, bisyo, for example, tungod sa kahakog sa tao, immorality, di ba? Bisa na ni asawa ba na mangapit ng yato? And then, greed, kahakog sa tao. Kung dili ta kanang matawag na to magbantay niini, mausag kini ang guba sa tuwang pamilya. Pila kabuo ang naguba nga pamilya tungod sa kahakog sa tao na nag-ilog, nag-ginihaay, kay lagi namatay ang ginikanan and then ang kaptangan giilugan. Pila ka pamilya ang naguba niya? Pila ka pamilya ang naguba because of immorality. Nakabit, and then wala na yung pagkatiman, dahil sa mga bata, etc. Kakog. Kinaiya sa kakog. Dagan dyan kayo sa mga nga mas of higher value and sacredness of the family. Mga na dili na ito isakripisyo ang atong quality time, ministry of presence, sulod sa tuang nga pamilya. Bisan ako sa akong pagkapari, mas wider man yun ang amuan ng ministry, kay nagdalami o daghan ng mga pamilya, kay nagdala ni parokya, nagdami, daghan na katawan sa Diyos. But I have always to find quality time with my own family. Sa mga apo, pagumangkon, igsuon, have time with them. Daghan kaayo o mga pangitabo sa kinabuhi gani usahay namong mga pari kung naalang tingali ang amuang tagsa-tagsa kang pamilya na mo'y among kaduulan, kasandigan, kapaminawan, and then amuang nga matawag na ito ka-istorya-istoryahan, di man tingali manghitabo kini mga panghitabo nga dili ang ayan nga mahito. Dili ba? So, si Kristo, uban ni Maria ni Jose, ato ang makita na ang ilahang na relasyon, isip, usa ka pamilya, mausay nakahatag og kalig-on sa ilahapon na tagsa-tagsa kakaugalingon. Sa panahon na si Maria, sama pa lang ni kadtong nabalaka si Maria o si Jose na wa mahiuban nila, kinsa may nagkuyog pagpangita sa bata ng Jesus.
si Jose o si Maria ilang gibalik niya gipangita kung dito nila makaplagan sa templo, sa sinaguga, uban sa mga matawag na itong kadaguan sa mga Hudiyo. Kinsa man ang nanita, ang mamang papa. Mauni nga doon naman tayo tagsa-tagsa ang mga barkada. Pero can we trust them during the time na doon ay crisis? Naapabaka ni sila sa panahon nga ikaw matiguang na? Kining mga arsa o ang pagkapali usab nakadungog na sa ko, manipayo sa ta, tingali, kay natandog po sa atong pagpangalagay, pagserbisyo, na atong madunggan na mingon, Father, don't worry, kung galing, matiguang na ka, naami kanunay, kamutabang kanino. Nindot. Pero how sure you are? Nasa panahon, kabalin-balhin na maming parokya. How sure you are? Nasa panahon na ikaw na ang nagkinahanglan na ang paghihapon sila. How sure you are? Basing mga burod na. Basing sa kung doon na po na yung problema unya silang tagsa-tagsa kagaw kanino. Mauna na preserve always the sacredness of your family. Have equality time with all the members of your family. Let them feel your physical presence. Kung gusto yun, pwede ba yun? If you have the will, you have the way. Dili ba yun na excuse, rason, busy, mauna, dili ka makahatag o quality time. I'll not agree with that. Sorry. Mauni nga niini ato ang nga pagsaulo sa Sagrada Pamilya ato unta nga tan-awon nga dili ta mahimo usas sa mga, di ba? Na kita atong paniwala, atong problema, atong pamilya dili unta mahimo usas sa mga matawag na to na appeal sa problema sa kadiliman. We can influence. We can do something about that one. Naunta, we become the source of inspiration para sa one. Naunta, we become the answer of the problems sa uban. Dili kay we are part of the problem. Ya, nindot sa kayo, kay usa sa ni kapag pahinumdum kanado na ang nakapasagrada sa pamilya is because of the presence of Jesus. And who is Jesus? Our Lord, our God, and our Savior. Sa ato pa, nindot kaayo itong giingon ni Padre Patrick Peyton sa Holy Rosary Crusade na the family that prays together stays together. Ang ma-preserve ang atoang pagkabalaan ng usa kagamayan Kristiyano kadalingban sa atoang pamilya, nindot sa na naagyud unta ang pag-ampo. Ay nung dumagwana sa akong mama kaniadto magpamukawon magyud mi kay parusaryohon kadlawon paganito
kaming tanan, why exempted, kay mamukaw to akong mama, kay magrosaryo yun. May nundong ko na masuko ito akong mama kung hindi mo simba o Domingo. So, ang ma-preserve, ma-maintain ang pagkabalaan sa pamilya, muna, ato nga yung himuon na it's really part of our practice, tradition, ng pag-ampo, kabahin yun sa atuang na pagpuyo sulod sa pamilya. Kanindot ang awon nga magdungan tagsimba, kanindot ang awon nga magdungan o gunit o rosaryo, mag-rosaryo o sa kapamilya. Kanindot ang awon, is nothing wrong with that. Kanindot ang awon nga ang pag-ampo, apil yun, kabahin yun sa panaw sulod sa pamilya, kanindot ang awon. So, we have always to remember na ang Sagrada Pamilya becomes sagrada tungkol sa presensya ni Kristo. Mauni na usaning kahagit sa gadaw-sagrada. Pero, kung maayo ang atong pamilya, watay ang ayan na kahadlukan kay they can be trusted. Sila mo ay atong kasaligan. Na atay kaduunan na dilitan o na yun. Kay nagipon na may relasyon. So, ato rin naluhoy mga pawanando na atong pagsaulo sa kapistahan sa Sagrada Pamilya. And then, napintol ko kamo, pagkuyog ka na ako sa paglito sa mga pag-apo para sa mga masakiton. Amo lang ito kamahan pag nangini ang mga kaigsuunan ng mga masakiton ay iwas na sa tagsa-tagsa ng mga manatihan. Iapesa na mo pag-ampo, ang mga sa mga nagadimahan sa mga masakiton. Kaya ayos lang ka na may taas-taas kapasinsya, pagiguma sa pagadimahan kanina. Kinintanan, ang hindi pangayo, inagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. So, ano na sa tagpo to? Magkita na punta sa sunod na Sabado, alas 6, sa gabi sa tuwang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga nagumano kaninyo, niniyatong pamanando sa Ebanghelyo sa Domingo. Merry Christmas! Kaninyong tanan!